Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapayapang araw po, bayan ng Brooks Point, lalawigan po ng Palawan. Sa lahat po na naaabot ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat na sabay na napapakinggan sa 104.5 radyo natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ito rin po ay napapanood sa Municipal Information page ng bayan ng Brooks Point at tuwing araw po ng Sabado sa ika-alas 11 po ng umaga. Sa lahat po na naaabot ng ating himpilan, lalo na po sa mga nanay na kasalukuyan nagluluto na ng may kasamang pagmamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pa rin po inyong makakasama sa programang ito, Maria Len Galicia Archie. At para sa unang bugso po ng ating programa, ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Southern Palawan Christian Academy School. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-17 araw ng Mayo, taong 2025. Ako po si Joshua Remy Hospital mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated. At ako naman po si Janine Angela Cleto. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Ganito ang ulo ng mga balita ang pinahayag sa atin ng SPCA News Team. M-Peso, pinangunahan ang Labor Day Celebration 2025. Mga sundalo ng Pilipinas at Amerika nagsagawa ng pagsasanay sa barangay sa Mariñana para sa Balikatan 2025. Refresher training para sa mga poll workers, isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Training, pinangunahan ng MDRRMO. Department of Human Settlements and Urban Development Mimaropa, nagbigay ng courtesy visit sa Brooks Point ukol sa 4PH housing program. Mga opisyal ng National Commission on Muslim Filipinos magpahayag ng suporta sa mga komunidad ng Muslim sa bayan ng Brooks Point. Kaugnay ng balitang ito, pasilidad ng AA Slaughterhouse para sa halal meat processing, sinuri ng NCMF sa bayan ng Brooks Point. 4H Club Brooks Point, nagsagawa ng pagpupulong para sa gaganapin Municipal Youth Cup. MSWDO, ginawaran ng sertipiko ng pagkilala ang 3 batang bayani ng Brooks Point. At Child Development Workers, isasama na sa Teachers Day Incentive sa bayan ng Brooks Point. Magbabalik ang SPCA News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita. M-Peso, pinangunahan ng Labor Day Celebration 2025. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni SPCA News Reporter John Ligpan. Balitang Bayan. Bilang selebrasyon sa araw ng mga manggagawa ngayong taon, pinangunahan ng Municipal Public Employment Service Office, MPESO, ang kauna-unahang Labor Day celebration sa bayan ng Brooks Point noong Huwebes, May 1, 2025 sa Octagon Plaza, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Sa pangunguna ni MPESO Manager Abilin Malong Benedito, nagsimula ang programa sa isang parada na dinaluhan ng iba't ibang pribadong kumpanya sa bayan ng Brooks Point. Sa pagbubukas ng programa, naghatid ng mensahe si Executive Assistant Bernardo Ton Abingoza Jr.
Bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa kanyang talumpati, kanyang binati ang mga dumalo sa programa at kanyang binigyan diin ang kahalagahan ng sektor ng mga manggagawa sa patuloy na pag-unlad ng lokal na ekonomiya ng Brooks Point. Nagpatuloy ang programa sa Eco Mascot Contest at Hataw Trabaho Dance Contest na dinaluhan ng ilang kumpanya at organisasyon sa bayan. Ginawaran din ang mga nanalo sa online at on-the-day contest, kung saan itinanghal na kampiyon si Aaron Aguilar sa Labor Day TikTok Challenge, si Charis N. Valadores sa Labor Day Digital Poster Slogan Making Contest, si Karen May Ojena na Second Pisography Photo Contest, ang BPRWWSA sa Eco Mascot Contest at ang Biraca General Hospital Incorporated sa Hataw Trabaho Dance Contest. Naghanda rin ng raffle draw at parlor games ang MPESO bilang pagpapatuloy ng kanilang programa na masiglang sinalihan ng mga membro ng mga pribadong kumpanya na dumalo sa naturang selebrasyon. John C. Likpan, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, John. At sa Balitang Pangbayan, mga sundalo ng Pilipinas at Amerika nagsagawa ng pagsasanay sa barangay sa Mariñana para sa Balikatan 2025. Para sa detalye, narito si SBCA News Reporter Gillian S. Latube. Balitang Bayan. Nitong Biyernes, Mayo 2, 2025 ay nagsagawa ng pagsasanay ang Philippine Marines at Philippine Navy sa Sitio Tagpait, Barangay sa Mariñana, Brooks Point, Palawan bilang paghahanda sa gaganaping Balikatan Exercise 2025 sa bayan ng Balabac sa darating ng Mayo 4, 2025. Kasama ang mga sundalo mula sa United States of America. Bahagi ito ng mas malawak na hanay ng mga aktibidad na tumuto sa pagpapalakas ng kanilang tactical koordinasyon, pagbabahaginan ng mga kaalaman sa disaster response, at pagpapahusay ng interoperability sa larangan ng depensa. Layunin ng aktibidad na ito ang maiangat pa ang ugnayan ng sistema ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika, pag-isahin ang mga kapasidad at kakayahan ng mga magiging sundalo, at mas mapalakas ang alyansa ng dalawang bansa. Ito ay patunay ng malalim ng demonstrasyon ng kanilang commitment para sa matatag na seguridad at katatagan ng bansa, gayon din ng rehiyon ng Indo-Pacific. Sa kabuuan, ang pagsasanay na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng patuloy ng kooperasyon at pagkakaisa ng Pilipinas at Estados Unidos sa harap ng hamon ng seguridad at isang mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas, matatag at mapayapang kinabukasan para sa lahat. Gillian S. Latube, sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Gillian. Susunod, refresher training para sa mga poll workers isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni SBCA News Reporter Neil Mark Macato. Balitang Bayan. Isinagawa ngayong Mayo 5, 2025 ang refresher training for poll workers sa Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ito ng mga piling guro, ilang individual at mga kawani mula sa LGU na naatasang magsilbi sa halalan 2025. Saklaw na pagsasanay ang mga tungkulin ng Electoral Board Member, Chairpersons, Poll Clerk at Third Member. Pati na rin ang papel ng DASO Technical Staff bilang IT support ng COMELEC sa operasyon ng vote counting machine, VCM at transmission ng result. Dumalo rin si Dr. Paterno S. Marquez, Public Schools District Supervisors ng South Brooks Point upang pangunahan ang programang at magbigay ng mahalagang paalala sa mga poll workers. Samantala, pinangulahan ni Election Officer 3 Mark Raymond D. Garduse ng
Comelec Brooks Point ang pagbabalik talakay sa mga pangunahing proseso ng halalan tulad ng final testing and sealing, FTS, mga paalala para sa mismong araw ng eleksyon at ang kahalagahan ng security plan upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan sa bawat presento. Nakatakdang isagawa ang final testing and sealing sa Mayo 7, 2025 sa kanilang mga presinto. Bilang bahagi ng paghahanda sa eleksyon, magsasagawa rin ito ng tuloy-tuloy na pagsasaayos ng mga kagamitan at sistema hanggang matapos ang eleksyon. Nigyang diin ni Election Officer Garduce ang kahalagahan ng transparency at maayos na proseso bilang pagtugon sa tiwala ng mamamayan tungo sa isang ligtas, panatag at tapat na halalan 2025 sa Brooks Point. Neil Mark D. Macato, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Neil. Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Training, pinangunahan ng MDRRMO sa ulat ni SPCA News Reporter Sophia Catlis Perez. Balitang Bayan. Nagsimula nitong Lunes, April 28, 2025, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Training na ginanap sa God Building, Government Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Unang tinilakay sa programa ang Disaster Risk Reduction and Management na tumututok kung paano maiwasan ang mga hindi inaasahang bagong kakaharaping panganib at mabawasan o mapababa ang kasalukuyang hindi magandang mga pangyayari sa komunidad man o mga tahanan at mas patatagin pa o bawasan ang anumang mahihinang pwersa sa pagbangon mula sa mga sakuna, aksidente o kalamidad. Kasunod ay ang mga aktibidad na may kaugnayan sa pagpapatupad ng mga estratehiya mula simula hanggang sa katapusan ng mga disasters upang maiwasan ng maaga sa paglala ng mga sitwasyon na maaaring ikabuwis ng buhay ng ibang tao. Sa pagtatapos ng programa ay nagkaroon ng evaluation sa naging kabuuhan ng pagsasanay ng mga participants na maaaring magamit sa pang-araw-araw na kalagayan ng bawat buhay maaaring dumanas ng mga pangyayaring hindi inaasahan. I am Sophia Catlis A. Perez, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Sophia. Samantala, Department of Human Settlements and Urban Development Mimaropa nagbigay ng courtesy visit sa Brooks Point ukol sa 4PH Housing Program. Narito ang ulat ni SPCA News Reporter Rich King Balyan. Balitang Bayan. Isinagawa ang courtesy visit ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, Mimaropa na pinamumunuan ni Regional Director Marvin M. Ferraren nitong Abril 29, 2025 sa conference room ng New Municipal Hall sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Ito ay pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang pansamantalang kahalili ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina MPDO, ENP, Joey Piramide, mga personnel mula sa FGDI at iba pang mga kinatawan ng DSUD Mimaropa. Layunin ng nasabing pagbisita na talakayin ng mga planong pagpapatupad ng programang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH na proyekto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang na ang paghahanap ng mga posibleng benepisyaryo sa mga itatayong proyektong pabahay. Bukod dito, napag-usapan din ang pagsisimula ng pagbibigay ng mahalagang impormasyon ukol sa mga darating na proyekto ng mga developers at contractors, katuwang ng pamahalaang lokal at ang pag-ibig dahil kailangang maging miyembro ng Pag-ibig Fund ang sinumang magiging benepisyaryo sa nasabing programa. Ang akbang na ito ay patunay na patuloy na tinututukan ng lokal at pamahalaan ng Pilipinas sa pagbibigay solusyon sa problemang pabahay dito sa ating bansa. Rich King Balyan,
Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Rich King. Susunod, mga opisyal ng National Commission on Muslim Filipinos nagpahayag ng suporta sa mga komunidad ng Muslim sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa ating SPCA News reporter, Bernice Dalabahan. Balitang Bayan. Isang makabuluhang courtesy visit ang isinagawa ng mga kinatawan mula sa National Commission on Muslim Filipinos or NCMF Mayo 5, 2025 na ginanap sa bagong gusali ng pamahalaang lokal sa Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan nito ni Regional Director of NCMF South Luzon, Cesar M. Maranda, CPA JD, kasama sina Chief of Cultural Affairs Division, Alejandro T. Deron, Provincial Director of NCMF Palawan, Said Ali Keisha, OMO 3 Settlement Division Aliana A. Zaman, OMO 2 Settlement Division City Janica A. Mapabalaw, OMO 1 Settlement Division Narea G. Paca at Admin Assistant 4 Settlement Division Raihani L. Gamor mula sa Settlement Division ng ahensya. Sinalubong at mainit na tinanggap ng lokal na pamahalaan sa pangungunan ng Municipal Administrator Edgar Lacandazo at Municipal Civil Register Officer Salve Corazon Villaruel ang mga opisyal ng NCMF. Layunin ng kanilang pagbisita na rehistruhin ang mga Muslim community sa bayan upang maging legal na kinikilala ng pamahalaan at isulong ang kampanya sa civil registration kabilang na ang pagpaparehistro ng kapanganakan, kasal, kamatayan, conversion sa Islam at revocation ng conversion. Bukod dito, tinalakay rin ang plano para sa pagtatag ng halal slaughterhouse sa bayan ng Brooks Point at ang mas aktibong partisipasyon ng mga Muslim. Isang hakbang ito tungo sa mas inklusibo at pantay na pagbibigay ng serbisyo sa mga mamayan, anuman ang kanilang paniniwala o kultura. Bernice Dalabahan, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Bernice. Samantala, kaugnay ng balitang ito, pasilidad ng AA Slaughterhouse para sa halal meat processing, sinuri ng NCMF sa bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat sa atin, SPCA News reporter Lance Joseph D. Pestaño. Balitang Bayan. Kaugnay ng naunang balita, bumisita rin ang mga opisyal ng National Commission on Muslim Filipinos sa AA Slaughterhouse sa Barangay Uring-Uring, Brooks Point, Palawan noong Mayo 5, 2025. Layunin ng ocular inspection na tiyaking may itinalagang bahagi ang pasilidad para lamang sa halal meat production. Alinsunod sa panuntunan ng pananampalatayang Islam kasama sa delegasyon sina Regional Director Cesar M. Maranda, CPA JD at iba pang kinatawan ng NCMF Settlement Division. Katuwag sina Municipal Administrator Edgar Lacandazo at Municipal Civil Register Salve Corazon Villaruel. Nagbigay ng mga rekomendasyon ang NCMF upang manatili ang integridad ng halal meat processing tulad ng malinaw na pagkakahiwalay ng lugar para sa halal at non-halal operations. Layon nitong hindi lamang matiyak ang pagsunod sa halal standards kundi mabigyang galang ang paniniwala at pangangailangan ng mga kapatid nating Muslim sa komunidad ng bayan ng Brooks Point. Ang hakbang na ito ay patunay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at pambansang ahensya para sa isang inklusibo, pantay at may malasakit na serbisyong pampubliko para sa lahat. Lance Pestaño, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Lance. 4-H Club Brooks Point nagsagawa ng pagpupulong para sa gaganaping Municipal Youth Camp sa ulat ni SPCA News reporter Charles Badenas. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Community Affairs Office Signate at 4-H Club Brooks Point Municipal Federation President Randy B. Leonera na kasalukuyang 4-H Club Provincial Federation President din sa buong Palawan ang pagpupulong ng mga 4-H Club President mula sa 8 barangay ng bayan ng Brooks Point noong Biyernes, Abril 25, 2025 na ginanap sa Conference Room, New Municipal Hall,
Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Kanilang tinalakay sa pagpupulong ang mga mahalagang detalye kaugnay ng kanilang paparating na Municipal Youth Camp na kilala elementary school sa Barangay Malis, Brooks Point, Palawan sa darating na Mayo 28 hanggang 30, 2025. Ayon sa kanilang pagpupulong, inaasahan nila na dadalo ang mahigit 100 young farmers ng bayan ng Brooks Point. Layunin ng youth camp na ito ang makapaghatid ng mga bagong kaalaman sa mga kabataan patungkol sa pagtatanim at iba pang mga saping pang-agrikultura pang mapaunlad ang kanilang kaalaman sa pagsasaka o pagtatanim at maipakita ang kahalagahan nito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Charles Badena, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Charles. Susunod, MSWDO, ginawaran ng sertipiko ng pagkilala ang 3 batang bayani ng Brooks Point. Narito ang ulat ni SPCA News Reporter Nila Suero. Balitang Bayan. Sa lingguhang flag ceremony na pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, pinarangalan ng Municipal Social Welfare and Development Office MSWDO at binigyang pagkilala ang 3 kabataang nagpakita ng katapangan at malasakit matapos iligtas ang isang nawawalang batang babae na kanilang natagpuan sa Sitio Balacan, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. Pinalala ang 3 kabataang bayani na sina Jeric Ordila, 10 taong gulang, Zacchaeo Miro Araulio, 11 taong gulang, at Arnold Mandili, 14 na taong gulang, na agad na kumilos at humingi ng tulong matapos matagpuan ang batang babae. Pinaran nila ang isang dumaraang PNP vehicle upang agad itong maipagbigay alam sa mga otoridad at matulungang makauwi na ligtas ang bata. Dahil sa kanilang mabilis na aksyon at malasakit, naging instrumento sila ng kaligtasan at pagbalik ng bata sa kanyang pamilya. Pinangunahan ni MSWDO Rinaldo Bacosa ang pagpaparangal sa mga kabataang bayani at kanilang mga magulang sa lingguhang flag ceremony na lokal na pabahalaan ng bayan ng Brooks Point na ginanap nitong Lunes, May 5, 2025 sa harapan ng New Municipal Building, Barangay Tugto, Brooks Point, Palawan. Isinabuhay na 3 kabataang ito ang tunay na diwa ng kabayanihan at ito ay ang paglingkuran ang kapwa ng may tapang, malasakit at puso anuman ang edad. Nil Asuero, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Neil. At Child Development Workers, isasama na sa Teachers Day incentive sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa ating SPCA News Reporter Zane Haven Marquez. Balitang Bayan. Pasado na sa ikatlong pagbasa ang ordinansang naglalayong isama ang mga child development workers sa Teachers Day Incentive Benefit at itaas ang nasabing benepisyo mula sa 1,000 pesos patungon 2,000 pesos para sa lahat ng guro, publiko man o pribado sa lahat ng antas ng edukasyon sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ang pagbabago ng kasalukuyan Ordinance Number 2023-41 ay naaprubuhan tapos ang isang unanimous vote noong Martes, Abril 29, 2025 sa 237th regular session ng Tagoniang Bayan. Ang session ay ginanap sa SB Session Hall, New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Ang ordinansang ito ay inisyatiba ni Committee on Social Services, Women, Children, and Family, Honorable Sarah Jane Crespo Abon, at layunin nitong kilalanin ang mahalagang papel ng mga child development workers at itaas ang incentive para sa mga guro bilang pagpakita ng pagpahalaga sa kanilang sakripisyo at contribution sa sektor ng edukasyon. Zane Haven Marquez, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Zane. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programa, Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa, Ang Talakayang Bayan. Ako po si Joshua Erwin Hospital. At ako naman po si Janine Angela Cleto. Kami po muli ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated o ang SPCA News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan
Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa ating mga masisipag na news reporter mula po sa Southern Palawan Christian Academy School. Ganyan po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal. Maraming salamat maging sa inyong mga magulang na patuloy na gumagabay sa mga batang ito. Tuloy-tuloy po tayo at dadako na po tayo sa Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat at sa kasalukuyan ay nasa ikalawang segment na po tayo ang Talakayang Bayan. At natapos na po ang eleksyon ng mga ngayong nakaraang 12 lamang ng Mayo. Ano po? At ang Municipal Local Government Operation Officer o MLGOO ay meron pong mahalagang papel na ginagampanan sa pagtiyak ng maayos na pagpapatupad ng mga programa, proyekto at pulisiya ng Department of Interior and Local Government o DILG sa lokal na pamahalaan. Ang MLGOO ay nagsisilbing tagapag-ugnay ng DILG sa mga lokal na pamahalaan upang masigurong alam ng mga inihalal ang kanilang mga responsibilidad sa bayan at maayos na pamamalakad ng pamahalaan sa bawat yugto ng administrasyon. Ngayong umaga mga kababayan, alamin po natin ang mga mahahalagang impormasyon at mga sumusunod na hakbang bago makaupo sa kanilang tungkulin ang mga bagong halal na opisyal. Mapalad po tayong makasama ngayong umaga ang ating guest. Siya po ay napakarami na pong award na natanggap bilang Municipal Local Government Operation Officer. At of course, ito po ay idolo ko pagdating po sa kanyang beauty. Hindi lang sa paglabas at maging sa pangloob. Welcome po natin, Ma'am Coraline. Siya po ay kilala sa Ma'am Lilet at Chen sa Ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga, Miss Allen. Medyo nakakaano naman yung... Salamat po, salamat. Ayan. So, we're just telling the fact, Ma'am. Alam naman natin na talagang pagdating sa sasagawa ng kanyang tungkulin, si Ma'am Lilet po ay talagang maaasahan at alam po yan ng lahat, no? Sa dami po ng mga awards na natanggap ni Ma'am. Ma'am, hindi na natin patatagalin pa. Alam ko pong excited po ang ating mga kababayan na malaman kung ano po ang ilan sa mga proseso bago makaupo sa kanilang tungkulin ang mga nahalal na politiko. Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba ang mga proseso bago po manungkulan ang mga nanalong kandidato sa nakaraang eleksyon? Okay. Magandang umaga ulit. Kasamang Allen, siyempre una po, pagkatapos ng eleksyon, malalaman natin kung sino nanalo by May 12 or siguro mga May 13 na yan kasi hindi natin malalaman kung ano ang takbo ng bilangan. So after po ng bilangan, magbibigay po ng proclamation si COMELEC kung sino yung mga nanalo sa posisyon ng kanilang tinatakbuhan. After that po, syempre yung tinataas yung kamay, di ba? Pinoproclaim. And then, hihingian po natin sila ng SOSE. Ito po ay kautusan din ng COMELEC, yung Statement of Contributions and Expenditures within 30 days after ng election. So, ibig sabihin ang deadline po nito ay June 12. Pero wag na ho natin paabutin ng June 12 kasi holiday ang June 12. Plus, reminder din po, hindi lang po ito para sa mga nanalong kandidato. Lahat po ng tumakbo, nanalo o natalo, dapat pong mag-submit ng SOSE para po malaman natin magkano ba talaga ang kanilang ginastos sa nakarang eleksyon. And then after that po ay ang DILG po ay merong
ibibigay na forms o hingi sila ng forms na parang kung sa ating mga normal na yan, personal data sheet. Sa kanila naman po ay elective local officials personal sheet, data sheet po, excuse me. So yun po ay, ang sa totoong buhay po, ito ay isa-submit nila sa HRMO ng July 11, until July 11. Pero si DILG po, usually, on the first week po, after nilang maupo, hihingiin na ito kaagad sa kanila. Plus, yun pong SALE nila na as of December 2024, at December 31, 2024. Ano po ba yung kanilang mga pinagkakautangan, yung kanilang kayamanan, bago sila maupo. So, yun po. And parang then, SALN, ma'am. yung SALN po. Kasama po yun sa hingi natin. And then, sila po ay mag-OO-taking on or before June 30. And then, mauupo sila finally on June 30 ng tanghali. 12:01 po ng tanghali sila uupo at gagampan officially ng kanilang mga katungkulan. Ayan. So, ang kanilang panunungkulan po ay magiging epektibo June 30 po. Okay. So, dyan na siguradong maraming daragsa na yung mga pinangako na nila, yung kanilang mga plataforma, dyan na po nila dapat maipatupad. Ayan. Isa-isahin po natin, ma'am, ano po itong tinatawag na Local Governance Transition o LGT? Kasi last time po, although medyo nakalimutan yung banggitin ngayon, pero nakaraan po nung nagkakwentuhan kami ni ma'am, yan po ay nabanggit niya, yung transition. Ano po ba ito, ma'am? Okay. Si DILG po ay nagpalabas ng kautusan noon pang 2022 election na dapat po ay mag-form ng local, yung kanina, Local Governance Transition Team, CLGU. Ito po ay syempre composed of the local chief executive o si Mayor bilang chairman, co-chairman po natin si vice chairman natin si MPDC Joey Pyramide, and then members po ang lahat ng department heads, kasama po si MLGOO at isang representative ng CSO. So sa case po natin ay meron nang naipalabas si Mayor Executive Order number 17 at ito po ay kanyang nilagdaan noong April 15, 2025. So ano po ang katungkulan nito at responsibilidad? Ito po ay inventaryo. Titignan po at mag-inventory po ang team ng mga kasalukuyang ari-arian ng ating pamahalaan. Ito man po ay natitinag o di natitinag na kagamitan ng mga lupa, mga buildings, mga infrastructures at ang kanila pong mga improvements. Kasama rin po yung mga movables o yung mga sasakyan, mga kasangkapan sa opisina, mga supplies, yun po lahat ay i-inventory ng ating team. And then, dapat din pong tignan o inventory ng ating team yung mga kasalukuyan po nating mga dokumento. Halimbawa po yung GAR or yung Governance Assessment Report na usually ito po nakaangkla na lang siya doon sa result ng SGLG. Alam naman natin ang SGLG, di ba? And then, yung COA reports, mga plano natin, iba't ibang plano, yan man ay yung annual investment plan, yung ating pong MDR plan, lahat po yan. Pati po yung ating mga documents pagdating sa full disclosure, kasama po yan doon sa i-inventory natin. At yun pong mga dokumento na ito, kasunod po noon, ay ang pag-turnover po sa susunod po na mananalo. Kung bago man po ang mananalong set of officials, ito turn over natin yan sa kanila. So, ang lahat ng ito po na nabanggit natin ng mga dokumento at kagamitan ay isasalin po sa mga nanalong halal na lokal na opisyal. And then after po niyan, tayo po ay sasagawaan naman ng kukuha ng form. May form po kasi yan ng documentary, yung pag-transfer po o ano. Tapos po ay schedule po tayo ng turnover ceremony na kung saan lahat nga po na nabanggit natin na i-inventory ay ililipat o isasalin doon sa mga bagong nanalo kung may bago man po. Or kung sila pa rin po, si Mayor pa rin ang nanalo, ay parang updates lang po. Kasi doon din po sa
turnover ceremony ay gaganapin din po natin, gagawin din natin yung pagbibigay naman po ng situation ng ating munisipyo or pagbasa po ng ating, kanina nabanggit ko, yung governance report, assessment report. Ipapakita po natin sa kanila para alam naman nila ano ba yung kalagayan natin ngayon at ano ba ang dapat i-improve. Yun po yung isang rason bakit natin gagawin yan. Ayan. Ayoko nang pong tumakbo ng mayor. Masyado palang mabusisi. Yes. Biro lang po. Alright, tuloy-tuloy po tayo. Ma'am, bilang MLGOO na itinalaga po ng DILG sa bayan po ng Brooks Point, kayo rin po ang magkakandak sa kanila ng orientation o capacity building. Ma'am, bakit po ito kailangang dumaan sa orientation or bakit sila kailangan dumaan sa orientation, capacity building? At ano po ba ang kahalaga nito at ano-ano po ang mga proseso dito? Kailangan pa po ba ito since matagal na pong nanunungkulan ang naihalal? Okay. So, pagdating po sa munisipyo, municipal level, ang nagkakandak po ng NEO training, yun ang unang ipapatawag, newly elected officials training, yan po ay nasa level ng ating region. So, si regional office po ang magpapatawag sa ating mga mayors, sa newly elected po ha. Kasama po dito kung bago. Kung kasama po nila dito yung mga comebacking. Halimbawa, si mayor ay nung nakaraan po ay tumakbo, tapos nagpahinga, tapos tumakbo ulit, nanalo, kasama siya doon sa newly elected training. Pero kung siya po ay incumbent, doon naman siya sa isa pang gagawin pa rin na para naman po sa mga incumbent po, o second termers, o third termers, no. So, wala po sa capacity ni MLGO yun. Ang sa amin po, kung meron pong pa-trainings na i-request si Sangguniang Bayan, halimbawa, syempre yung mga local chief executive lang, no? Halimbawa po si Sangguniang Bayan ay gusto pong magpakandak ng kanila pong local legislations, pwede po nilang itap si MLGO at very willing naman po kami na mag-conduct ng nasabing training. So, marami pong trainings. Bakit po? Ano ang kahalagahan? Syempre, may mga updates po. Hindi ibig sabihin na ikaw ay 20 years na sa katungkulan, alam mo na lahat. Siyempre, nagbabago po ang batas, di ba? Kung ito noon ay applicable, ngayon ay hindi na-update na po pala yun. Kaya kailangan din po. Importanteng maka-attend sila ng mga capacity development trainings po natin. Ayan. Sa ibang pagkakataon, mama, no? What if po, papaano po kapag mayroon pong irregularities, especially po yung mga na-re-elect po, na under po sa directives po ng DILG, papaano po yun? Halimbawa, may mga irregularities na na-found out, let's say, kunwari, habang nasa proseso po nung pag-inventory, ay mayroong mga something or negative, or sabihin natin, mayroong corruption, parang ganun. Paano po yun, ma'am? Okay. Si DILG po ay walang power to sanction. No, ang meron po kami is to supervise and monitor. And at the same time, pwede, like halimbawa po, formal na may reklamo, pinadaan sa opisina natin. Siguro ang pinaka magagawa po ni MLGOO ay mag-conduct po ng fact-finding investigation. Pero ito po ay dapat ay may utos din ang itaas. Hindi po kami basta pwedeng kumilos na kami-kami lang. Kailangan po ito ay guided ng naisa itaas. And then, fact-finding lang po. And then, whatever na malaman namin, isasubmit ito. And siguro pwede pong mag-recommend kung ito ba ay for case na pong ombudsman or civil service o kung saan man po. Pero hindi rin sila pwedeng sabihin natin, gusto mong sampahan na yan sa lahat ng sinabay-sabay mo, po kayo. Forum shopping yon, bawal po yon. And then, ang may kapangyarihan po ay si SILG o ang atin pong secretary. At siya po ay pwedeng magbigay ng show cause order or yung susulatan ka, magpaliwanag ka, bakit nangyari ito, bakit halimbawa po, mataas ang cases natin sa droga. So, pagpapaliwanag ngayon susulatan si mayor, bakit ganito ang case ninyo, masyadong mataas. So, yun po yung show cause order na sinasabi. Yun po, yun lamang po. Wala po talagang power. Kasi nagkakaroon po ng misconception talaga na si DILG daw po
ay pwedeng magparusa. Opo, yun po yung nasa isip Yes ng po. tao. Maraming pumupunta po dyan, kahit ordinaryong tao, nirereklamo si kapitan, kung sino man dyan barangay officials, nirereklamo sa atin. Ang ano po doon is, payuhan namin sila. Sa akin po, sa part ko, hanggat kaya kasing hilutin, ayusin natin. Pinapatawag ko ang mga barangay officials na nirereklamo para makuha yung kanila pong punto. And then, kung kayang aregloin. Pero kung talaga pong kakaso-kaso ito, yung mga ganyan pong administrative cases, ay itataas po nila sa higher sanggunian. Si kapitan, kung barangay po ang nireklamo, yan po ay kay Sangguniang Bayan. Pero kung si Sangguniang Bayan naman po, kay Sangguniang Panlalawigan. So, ganun po. Pero linawin ko po, ulitin ko, wala pong power to sanction ang DILG. Ayan. Pero it doesn't mean po na hindi na matatakot yung ating mga corrupt officials. Yes, of Sorry course. for that term, ano? Meron pa rin mga kaming ganun. fact-finding po. Pwede pa rin mag-conduct po at mag-recommend kung Yes, ano pa opo. ang gagawin po doon. Ayan. So, Ma'am, ilan po sa inyong mga mandato at kasama rin po sa process ng panunungkulan ng mga official ay ang pagmomonitor po o pagsubaybay at pagsuri sa mga local program at pagpapatupad ng mga local ordinance, policy at project sa ilalim po ng direktiba ng Department of Interior and Local Government or DILG. Paano po ito, ma'am, at bakit po ito kailangan gawin? Ang lahat naman po ng pinapagawa o mandate po yan galing sa Local Government Code. Or kung hindi man po, may mga batas po, circulars or proclamation, kung ano man po, yan po lahat ay batas na dapat nilang sundin. And mostly, papasok lang tayo dun sa Section 17 po ng Local Government Code kung saan ito yung mga basic na ginagawa dapat improvements na ginagawa po ng ating mga halal na opisyal. So, ang trabaho po namin i-monitor ito. Kung titingnan mo yan, lahat ng yan, girl, nandun na sa ating SGLG assessment. Knowing the SGLG, diba, ito po yung pagtingin kung ano yung ginagawa ng ating gobyerno, ng ating lokal na pamahalaan. And as we all know, lagi naman pong namumuro or nakakakuha ng award si Brooks Point ng SGLG. So, yun po ang trabaho namin, i-monitor. Pagdating naman po sa mga projects, dati kasi wala naman kami masyadong projects, school, pagpapagawa ng mga kalsada, tulay. Hindi naman masyadong monitor yan dati ni DILG. But since nagkaroon po ng pondo na binababa po through our department, so ngayon po kasama na siya sa ginagawa namin. Nagmo-monitor po ng mga proyekto, kung ano na po ang takbo. Meron pong programa si DILG, yung tinatawag namin Subaybayan. Ito ay isang online monitoring. Parang monthly po ito. At ginagawa ng pagbibisita. Meron po kami mga hired engineers na siyang katulong namin sa pagtingin, sa pag-inspection. Kung ano na ba ang development sa mga mabagal ba? Nasusunod ba yung timeline? Yung pondo bang ibinaba dyan ay talagang nagamit doon? O tama ba yung proseso ng bidding? Mga ganun po. Lahat yon ay tinitingnan na rin namin ngayon. So lahat po, transparent tayo. Opo, nako. Kaya talagang walang lusot po, dahil meron pong mga nakamata or meron pong, anong tawag nga ulit doon, ma'am? Yung mga engineers nyo at yung meron kayong online monitoring. Monitoring. Yes. Ayan, oo. Katulad na lamang po ng mga project under ng LCAC po, ma'am? Yes, LCAC, yung mga sa ba tawag dito, CMGP, yun po. Yung pong naging reward natin sa SGLG, 'di ba? Alam naman natin pag nanalo ko sa SGLG, meron po yung kaukulang premyo, yung 5 million po na worth ng project. So, minomonitor po natin 'yan. Ayan. Ito pong susunod na usapin ay tungkol po sa pagtataguyod ng good local governance. So, ito ay paborito po ng lahat, lalo na po ng bayan ng Brooks Point. Ang pagmomonitor ng transparency at accountability, maaari nyo po ba kaming bigyan ng iba pang impormasyon kung bakit kailangan gawin at paano nyo po ito sinasagawa? Ano-ano din po ang mga pangunahing sektor na pinagtutuunan ng importansya? Okay.
Miss Allen, pag sinabi kasi nating good local governance, dapat nakakover mo yung lahat. Lahat ng sektor, hindi pwedeng magaling ka dito, ito tinutukan mo, pero may naiwan ditong isa. May napabayaan mo. Alam mo yon, yung like sa peace and order, dapat maayos, tahimik, at walang gulo sa iyong komunidad, 'di ba? Ang environment dapat maayos mo na yung kapaligiran ng ating nature, 'di ba? Yung mga ganun po. Droga, 'di ba? Dapat mababa ang rate ng ating aksidente o ng mga droga natin sa paligid. So lahat po 'yan dapat ay nabibigyang pansin. Hindi ka ng local governance kung meron ka napapabayaan. So para sa akin po, balanse dapat lahat. Nabibigyan mo ng tugon. Hindi pwedeng, like, syempre, si Mayor po ang magpapa-implement ng lahat ng to with the support po ng Sangguniang Bayan. So, dapat po ay natututukan bawat isa. So, yan siguro yung, kaya rin po, trabaho rin ng ating pong mga department heads na paalalahanin si Mayor. Kasi sa dami ng inaasikaso nga po ng local chief executive natin, hindi niya na kayang tignan isa-isa yan. So, halimbawa po, sa health, sino ba ang number 1 natin? Si Doktora. Diba? Siya yung nakakaalam, ano ang kalagayan natin? Mataas ba ang cases natin sa dengue ngayon? Ano ang programa natin para labanan ito? Diba? O, pagdating naman po sa droga, ang itatap dyan ni Mayor ay ang PNP. Diba? At syempre ang barangay katulong natin kasi hindi rin kaya ni PNP na abutin yung mga yes, lahat po yan ay kailangan ng tulong ng barangay officials, diba? So, ganun po. So, sa akin, ang transparency, lahat ng ito dapat nakikita po ng ating mamamayan. Hindi ka, kung may tinatago ka. Simula sa pinansyal, lahat ng kaperahan. Meron po kasi tayong ginagawa ngayon, yung matagal na rin naman to, yung Full Disclosure Policy Board na kung saan naglalagay po ng mga billboards or bulletin boards sa lahat po, sa tatlo pong, ang mandato kasi, 3 conspicuous places, ibig sabihin hayag na lugar, sa mataong lugar, maglalagay ka ng board, ilalagay mo doon ang financial statements nyo, yung mga dokumento ninyo sa 20%, sa MDR, sa lahat po yan nakalagay doon para makita ng tao, ay ito pala ang pinagkakagastan, ito pala yung annual budget natin, di ba? Ito pala yung mga ginagawa, yun po yun. So, lahat yun, and then transparency, accountability, syempre, pag ikaw'y nagplano, kailangan mong i-own yun. Ariin mo. Hindi pwedeng, halimbawa ay sumablay. Nagplano ka, sumablay. Sasabihin, hindi ko kasalanan yan. Sa dating administrasyon yan. Or, sinabi ko na, hindi yan ang priority ko, pero yun pa rin ang gusto na hindi pwede. Kasi ikaw ang local chief executive. Kayo ang nagpapatupad ng lahat ng Kaya nga po, i-segue ko na rin, after po ng election at makaupo sila, magkakaroon po yan ng executive legislative agenda. Ibig sabihin, ito po ay pagpaplano ng executive. Titingnan natin kung ito ay pasok din doon sa ng legislative para po mag-drive yung kanilang plano. Masuportahan ng legislative yung lahat po ng plano ng ating executive o ni Mayor. Ayan. So, that's why kailangan po at importante yung pagkakaisa. Kasi wala pa ring lusot. Dahil after ng bago magsimula ay kailangan nagkaisa po ang legislative and executive. Ma'am, ano naman po yung tinatawag na pakikipag-ugnayan? I think ito po ay may po doon sa mga sinabi nyo kanina. Pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder, bakit po ito kailangan? Okay. So, syempre tayo dito sa gobyerno, di ba? Pwede kasi magkaroon ng ito ang gusto ni Mayor, ito yung priority ni Mayor, ito pero ito ba yung talagang pangangailangan sa ibaba? Kung kaya po may mga stakeholders or CSO or POs na sinasabi, sila po yung representatives natin ng mga ordinaryong mamamayan para malaman natin, ito nga ba talaga ang pangangailangan, pangunahing pangangailangan ng ating barangay o ng ating community. So doon po, yun ang kaya po kailangan na may kasama tayong stakeholders. So actually sa lahat naman po ng local councils, may representatives tayo. Galing yan sa mga samahan ng mga kababaihan, magsasaka, ng mga kabataan, lahat po yan ay meron. So,
Actually, sa Brooks Point, wala naman tayong problema dyan. Lahat po ay well represented. Ayan. Nakakatuwa yung mga mamamayan ng Brooks Point dahil aktibong nakikiisa sa programa ng gobyerno and syempre patuloy pa rin kayong ini-encourage na makiisa pa para malaman po ng lokal na pamahalaan kung ano ang kinakailangan i-improve para po sa tagumpay at para po sa ikaunlad ng bayan ng Brooks Point. Ilan po sa mga prosesong nabanggit ay ang pagmomonitor sa kalagayan ng kapayapaan at kaayusan sa munisipalidad. Ano po ang kahalagahan nito? Paano nyo po ito sinasagawa at ano po ang ilang halimbawa nito, ma'am? Na mga halimbawang hakbang. Ang katulong po kasi natin talaga, syempre yung local government ay ang ating mga kapulisan, yung mga men in uniform natin, at syempre yung barangay. No? Hanggang sa barangay tayo, nagkasama natin yan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng ating mga community, ng ating mga barangay. So, mayroon pong mga, like tayo sa munisipyo, mayroon pong regular na monthly Peace and Order Council meeting. Ganun din po sa barangay. Plus, ang DILG po ay mayroong audit or assessment patungkol po sa POC, sa Peace and Order Council. Tinitingnan doon kung gaano ba dami ang aksidenteng nangyayari ngayon sa bayan ng Brooks Point o sa ibang bayan, di ba? Ikukumpara yan doon sa kung tumaas o bumaba. Nakabase po doon sa pagtaas ng kaso, yung magiging grado mo. Ganon din po sa barangay. Ganon din po sa droga. Lahat po yun may assessment. So, sa akin, magandang ano po yun para makita natin ang improvement natin. Though, syempre, sasabihin ng mga ordinaryong tao, hindi naman palibasa pasado tayo dyan sa POC audit na yan, maayos na tayo. But if you will just go around, tingnan mo ang sitwasyon, and sa amin din pong mga meetings with the punong barangays, lahat naman ay nakikita na maayos. Lahat naman po ay sa akin nga pong aanhin mo ba yung kaunlaran kung walang kapayapaan? Diba? Hindi po mag-i-invest ang mga maraming businessmen dito kung nakikita nilang magulo ang bayan, diba? Kaya po ganito kaunlad ang Brooks Point dahil din po tahimik tayo, maayos po tayo, diba? Isa yan sa ikinatutuwa ko talaga sa bayan ng Brooks Point. Kahit ngayong eleksyon, ay, napakasaya at walang gulo. Opo. Itong mga nakaraang eleksyon, diba? Maayos po tayo. Opo, ayan. Ako, napakahalaga po talaga ng mga gampanin ng MLGOO through this po, talagang mas nai-empower pa ang gobyerno para mas maging produktibo sa paglilingkod sa pamayanan. Napaka-interesting po ng ating mga pinag-uusapan, ma'am. Subalit na limitado lang din yung oras natin. Ma'am, baka po may mga karagdagan pa po kayo at naisabihin na sa inyo po yung pagkakataon. Okay, Miss Allen. So, yun nga po, nabanggit ko kanina, yung pakiusap ko po sa lahat po ng mga nanalo na kandidato natin, pasuyo po, kung kami po ay mangungulit sa inyo tungkol doon po sa inyong PDS, kasi kami rin po ay kinukulit ng itaas, Meron din po kasi, alam nyo naman sa panahon ngayon, lahat ata nakasystem na. So, ipapasok po yan sa system. Pag pindot mo, konting pindot mo lang, lalabas na sino ang mayor ng Brooks Point, sino ang vice mayor. Lahat po yan nandoon. Ito ay dahil din po doon sa ipapasa ninyo. Plus yung SALN po, and then yung SOSE, napaka-importante rin po. Hindi po kayo makakapag-take oath kung wala po kayong na-file na SOSE. For sure yan. Kasi gagawa ng report si COMELEC kung sino-sino po yun nakapag-file. Doon naman sa mga natalo, pwedeng sabihin nyo, ay, okay lang yan, total, natalo naman ako. What if by next time, gusto mo na naman tumakbo? May record ka sa COMELEC na hindi ka nga simpleng, na pinagpa-file ka ng iyong SOSE, hindi mo ginawa. Paano ka papayagan ngayon na tumakbo? Hindi po ba? And pwede ka pang makasuhan, di ba? Number 2 po, naglabas po meron na pong calendar of activities ang COMELEC patungkol naman po sa upcoming barangay and SK elections, So, marami po kasi nagtatanong, tuloy ba? Hindi ba? Sabi kasi may extension ng 6 years or yung iba 4 years, mga ganyan, pasado na raw po. So, ito na po, lumabas na po yung calendar of activities and nakalagay po doon ang election po ng barangay and SKI sa
December 1. Ang filing po ay October 1 to 7. 2025, this Yes year, ma'am? po, this year. Kaya nga po sabi ko, this year magkakaroon kami ng 4 na eleksyon. Opo. Yes. Di ba? Pero gora lang. Kaya yan. So ano pa ba? Ayun po, sa huli po, gusto ko rin magpasalamat na bigyan kami ng opportunity na, although sabi mo nga, kulang na kulang, marami pa po kasing programa si DILG na pwede sigurong one of these days pwede rin natin i-discuss, lalo na kung involved po yung ating community, no? Pero as of now, magtiwala po tayo sa lahat ng nanalo na gagawin nila yung best nila, and nandito po ang DILG para mag-supervise, tumulong, mag-monitor. So, hindi lang po kami kakampi, pwede rin po kaming maging konsensya ninyo. Diba? Magpaalala sa inyo na, hey, naliligaw po kayo ng das. Ito po yung tama. So, patuloy lang po tayong maging matitino, mahusay at maaasahang mga taong gobyerno. Ayan. Ma'am Lilet, maraming salamat po sa inyong oras. Once again, I hope na hindi po ito ang huli dahil marami pa po tayong dapat pag-usapan. At mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin. Magbabalik po ang programang impormasyon ng Bayan para sa lahat para po sa segment ng Serbisyong Bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Darako na po tayo sa Serbisyong Bayan. Nais muna nating i-congratulate lahat ng mga nagwagi sa Halalan 2025. Of course, congratulations sa ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr. At gayon din sa Vice Mayor, kay Vice Mayor Attorney Mary Jean de Los Angeles Feliciano. Sila pa rin ang niloob ng ating Panginoon na pagtambalin sa kanilang panunungkulan bilang ating mga haligi at ina ng bayan ng Brooks Point. Ganyan din po ang ating mainit na pagbati para po sa mga Sangguniang Bayan member. Una na po dyan si Sangguniang Bayan Richard Balyan at Sangguniang Bayan Stalwart Joseph Benedito, Sangguniang Bayan Sarah Jane Crispo Abon at Sangguniang Bayan Rogelio Badwa. Gayon din kay Sangguniang Bayan Nathan Ordinario Lacanilao, Sangguniang Bayan Kiel Española Rodriguez, Sangguniang Bayan Hayati Bibon Dugasan at Sangguniang Bayan Gmart Mariano Nainge. Welcome po sa, of course, pamahalaan ng Bayan ng Brooks Point. Alam ko pong ang ating mga kababayan ay pinili itong mga ito upang maging leader ng mga mamamayan. At ang mga kababayan, Henyo Palawenyo Provincial Quiz Bee sa Baragatan sa Palawan Festival 2025. Malugod po na inaanyayahan ng pamahalaang panlalawigan ang lahat ng kabataang Palawenyo na mag-aaral sa junior high school incoming grade 8 to grade 10 mula sa pampubliko at pribadong paaralan sa Palawan na lumahok sa Henyo Palawenyo Provincial Quiz Bee. Gaganapin ang patimpalak sa ika-17 po ng Hunyo 2025 sa NCCC Mall, Convention Hall sa lungsod ng Puerto Princesa bilang bahagi sa pagdiriwang ng Baragatan sa Palawan Festival 2025.
Layunin nitong maipakita ang akademikong kahusayan at kasanayan ng kabataan sa iba't ibang paksa na may kaugnayan sa kasaysayan at kasalukuyang mga usapin sa lalawigan ng Palawan. Para sa mga interesadong sumali, maaari pong magrehistro sa pamamagitan po ng mga link na makikita po na of course nakapost sa Municipal Information page ng Bayan ng Briggs Point. Ito po, nag-aantay sa kanila ang tumataginting na 5,000 para sa consolation, 15,000 para sa third prize, second place naman po ay 20,000 pesos at sa first place ay 25,000 pesos. Ang deadline ng registration ay sa May 30, 2025, araw po ng Biyernes. Gayon din po, isa pang patimpalak, ang Tunog Palawan 2025 Songwriting Competition, Likas Yaman ng Palawan, Pamana sa Salinlahi para po sa matatag na kinabukasan ng mamamayan. Yan po ang tema. Big and fabulous prizes await the winners. Nako po talaga at nakakatuwa dahil kapag ikaw po ay napili dahil sa iyong sariling compose ang iyong awitin sa Tunog Palawan, of course, magkakaroon ka ng plaque of recognition at limpak-limpak na premyo. Gayon din po, ang baragatan sa Palawan Festival 2025 ay magkakaroon din ng Palawan Pop Idol Audition. Tara na po, samahan niyo ako, mag-audition na tayo. Ito po ay sa May 30, 2025, ganap na 1:00 hanggang 6:00 po ng hapon sa NCCC Mall Palawan Activity Center. Kaya sa mga nagnanais pong maging pop idol ng lalawigan ng Palawan at gustong sumikat, ito na po ang inyong pagkakataon para po magkaroon ng pangalan sa larangan po ng pagkanta. Piso Caravan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP at mga Palawenyo Bankers Association Incorporated. Inibitahan ang lahat ng mamayan ng Briggs Point na makilahok sa Piso Caravan ngayong May 23, 2025 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon sa Briggs Point Convention Center, Poblacion District 2. And layunin po ng programa na ito na hikayatin ang tamang paggamit at pag-impok ng bariyang piso. Itaguyod ang kampanya laban sa sirkulasyon ng mga sirang perang hindi na angkop gamitin o unfit money. Maghatid ng kaalaman tungkol sa mga layunin at serbisyo ng BSP sa tulong ng PBAY or ng Palawenyo Bankers Association Incorporated. Patuloy ang pagsusulong ng mga programang pang-ekonomiya na tunay na kapakipakinabang sa bawat Palawenyo at sa mga kababayan natin na interesado ay maaari pong i-like at sundan ang Municipal Information Office LGU Briggs Point dahil dyan nyo po makikita ang iba pang panuntunan at of course ang pamamaraan kung paano kayo makakasali dito. But of course, sa mga interesado, May 23, 2025 ay pwede pong tumungo sa Briggs Point Convention Center mula alas 10 po hanggang alas 5 po ng hapon. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Briggs Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Diyan na po nagtatapos ang ating programang sama sa inyo tuwing araw ng Sabado. At sa ngalan po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mary-Jane de Los Angeles Feliciano, at of course sa pamumuno po ng aming Municipal Information Designate, Ma'am Deborah Faith C. Malakaw, 10 ng kumakatawan sa Municipal Information Office. Ako po, Alan Galicia Archie, ang inyong nakasama. Isang mapagpalang araw pong muli ng Sabado.
Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.